Perverse level of greed kung tawagin ang paglustay sa pondo ng bayan. Gaya ng nakita sa dami ng perang nakalaan sa flood control, tinapyas sa mahalagang programa at budget na na-divert maging sa mga tanggapan ng mga lider ng bansa. Ito ang lumabas sa pag-aaral sa 2025 budget o General Appropriations Act ng Ateneo School of Government na naalarma na saan nila'y pagwalang bahala sa batas at sa buwatan ng mga lider ng bansa sa mga korap na gawain. Kita ito sa paglobo pa lang ng flood control budget mula 42.2 billion noong 2015 sa 254.3 billion ngayong taon. Ayon sa Congressional Policy and Budget Research Department, flood control ang may pinakamalaking alokasyon sa budget ng DPWH operations sa 32.1% na halos doble sa budget nito noong 2022. Mas mataas pa ang budget sa flood control sa budget ng DSWD, Department of Health, Transportation at Agriculture. At sa unang pagkakataon, sumampa sa higit 1 trillion ang kabuang budget ng DPWH ngayong 2025. Na ayon sa Ateneo, nahigitan pa ang budget sa edukasyon na labag sa probisyon sa konstitusyon na sabing dapat may pinakamalaking alokasyon sa budget ang education. Ito'y bagamat sa mga press release ng DBM, sinasabing education sector pa rin ang may pinakamataas na alokasyon dahil pinagsama-sama ang budget ng DepEd, State Universities and Colleges, CHED at TESDA. Kaya tanong ng Ateneo, mas mahalaga pa ba ang flood control projects kaysa sa pagpapaayos ng mga classroom at sa backlog na 160,000 classroom? Dismayado rin ang Ateneo sa pagtapyas ng budget na para sana sa rural development, gaya ng sa National Irrigation Authority at Agriculture Department, maging sa labor and employment at transportation, at pag-divert ng mga pondo para sa DPWH at mga graft-prone na proyekto, gaya ng flood control, pagpapagawa ng multipurpose building, local roads at footbridge. Lumobo rin ang utang sa 16.75 trillion pesos as of April 2025 kumpara sa 12.79 trillion noong 2022. 40% ng budget ayon sa Ateneo ay pinupondohan ng utang. Sabi pa ng Ateneo, mas pinalakas ng budget ang padrino system o utang na loob sa mga politiko sa pagtapyas ng bilyon-bilyong budget ng DSWD, PhilHealth, DOH, DepEd, DOLE at National Commission on Indigenous Peoples at pag-divert ng pondo sa mga programa gaya ng AKAP, AIX at TUPAD na politiko ang may papel sa pagpili ng mga proyekto at beneficiaries. Politiko rin ang nakikita sa pamimigay ng mga ayudang ito. Kaya ayon sa Ateneo, social services are headed towards becoming a matter of utang na loob, not a matter of right. Maging ang House of Representatives, Office of the President at Senado nakinabang sa budget diversion. 17.3 billion para sa House of Representatives, 5 billion sa Office of the President at 1 billion sa Senado. Kinwestiyon ng Ateneo kung bakit lumobo ng hundreds of percent kumpara noong 2016 ang budget ng mga tanggapan ng mga lider ng bansa. Gaya halimbawa ng sa Office of the President na may budget ngayong taon na higit 15.8 billion. Ibig sabihin, may budget ito na 1.3 billion kada buwan or 43.4 million na pwedeng gastusin kada araw. Ang Office of the Vice President na may budget na 733 million ngayong taon, may 61 million kada buwan o 2 million kada araw. Ang Senado na may 13.9 billion ngayong taon, lalabas na may 580.4 million peso budget per senator per year o 48 million pesos per senator per month o 1.5 million per senator per day. Ang House of Representatives na may 33.6 billion ngayong taon, may 105.8 million kada kongresista bawat taon o 8.8 million kada buwan o 290,000 kada araw bawat kongresista. Hamon ng Ateneo, kung seryoso ang administrasyon sa pagsawata sa korupsyon, dapat busisiin din ang budget ng pinakamatataas na lider ng bansa. Pahayag ng Ateneo, public office is a public trust, but today, the trust is broken. Kaya hamon nila sa Pangulo, parusahan ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Hamon din nila sa mga mambabatas, hanapan ng solusyon ang mga butas sa batas. Sa Independent Commission on Infrastructure, tuntunin ang katotohanan
At isama rin sa investigasyon ang chairperson at vice chairperson at staff ng Finance at Appropriations Committee ng Senado at House. Sina Senate President Francis Escudero at dating Speaker Martin Romualdez, ang Executive Secretary at mga miyembro ng Development Budget Coordinating Committee para ipaliwanag ang mga budget cut at diversion at Commission on Audit sa kabiguan nitong matiyak na responsableng nagagamit ang pera ng bayan at sa Kongreso na makipagtulungan din sa ICI at ilabas ang record ng Bicameral Conference Committee sa budget. At ngayon, nasa ICI na at mga opisyal ang bola kung pakikinggan nila ang mga panukala.